pagpalain nimo. Sa panining nga kapunon. Kas may pag-usap. Kamo nga pagkatao. Dawat ni Ginoo. Imo ang pagpamulo. Sa pagkanamong mga batanon. O Ginoong Hesus. Replacement na gawa niyo mga igsoon, totally gini ako ang panahon ng takaron. Pero kay wala man si Baladrex, murang ako na lang mo mo replace sa iya. So, doon na may sa duwa ni sa katapusan, doon ay duwa ka luwan si Baladrex nga buot niya ipahambit punta kung aasiya. Number 1, katong reading the Bible. O ikaduha ka ng early rising, mumata sa'yo sa buntag. So, mga igsoon, naay booklet or book nga ang title niya kay Treasuring the Teenage Years for the Lord. So, kailangan nga ipakabililon ang tuig sa pagkabatanon diya sa Ginoo. Ningon atong igsoon, the teenage years are from 13 to 19. So, kinsa may 13 to 19 din eh. Kasi kamot. Amen. So, after 12 years old and before 20, there are 7 years in your teens. Na pagkabatanon. Then, the teenage years are the golden years of human being. So, muna ang pinaka bililon nga tuig sa tawhanong kinabuhi. The 7 years, kinipito ka tuig, are golden and crucial. They are deciding factor for your whole human life. You have been careless, sloppy, doing nothing, and even bad when you are 12 or under. After you are past 19, isa man ito mga 20 na dili pataas. Amen. So kato na lang mga 20 na pataas. You may still try to do something bad, although that is not right. So kabalo na mo determine what is bad and what is good, what is right. Pero muhimo ra gyapon sa bad things. During the 7 teenage years, however, you should not do anything wrong. If you do, it is awful and terrible. It is risky. Do not waste one day of your teenage years. Every day, every hour, every minute, and every second, we have count. I mean this. So sa ito pa, ang inyong paginaron karon, bililon kayo at ubangan sa Ginoo. Usa, dili ginunta ninyo usik-usikan ang inyong panahon sa pagkabatanon. 7 years are not very long. Dili kinataas. Very quickly, your teenage years will be over. Dali ra kay na mo, labay. If you do not build yourself up within these years, you will be finished. So sa ito pa, kung dili mo na matarong karang 7 ka tuig, wala na. Di na mamaayo ang mga umalabot. It is needless to speak of other things. Kinahanglan nga sa mapananglit sa education, manang mutarong o eskwela. Especially your education will be through. If you fail in school, it will be hard to redo it, even if you try. So kung mapakyas ka sa pag-eskwela, mabagsak ka, siyempre mo try pa ka, pero lisod na kayo itong mabalik. So kung sa ito mga katong nilabay na ng mga kapanahunan, kung napakyas man ka ito, dili na ito siya mabalik pa. So every now, every today, grab the opportunity. Keep in mind that the teenage years are your golden years in every way. So mo rin pinaka-anindot nga panahon sa iyong kinabuhi. So, ang iyong pagabuhaton, ingon ka din kung mahimo pa lang, mukuha gyud ta mo grado nga 1.0. Kung kaya. Pero kung makaya, ang kayahon. Pero nagpasabot iba nga, kung mo eskwela mo, dili gyud ta badjing-badjing. So, ang mga magtotoo, mga Kristohanon, mas maayo kung kita maoy kopyahan. Kaysa, kita'y maragulaw na siya. Tapos ko'y magtotoo na yung Kristohanon nga mamupya. For Jesus, kaya na bro.
In your human life, there are many aspects, including health, education, health, your body, morality, ethics, and your relationship with the Lord. So all of this, your relationship with the Lord is first. So tingnan nyo ninyo nga, unahon ninyo ang Ginoo. You should love the Lord, seek Him, and pursue after Him. Particularly in these 7 years. So bisan doon, doon na tayo itawag ng golden years. Pero kabalo mo nga kung doon na tayo golden years na apoy target si Satanas. Amen. So, sa book nga, Christ as the Reality, 1971, in chapter 13, nga naguluhan noon, the humanity of Jesus for the spiritual warfare. So, si Satanas doon ay target. Tinuod ang inyong paginaroon, it is the golden years of your human life. Pero kung di mo kabantay, doon ay taktika si Satanas para nauton ang mga young people. Siya mo target. Ang mga young people mo ay target ni Satan. Satan's main target today is the young people. Kamo, doon na siya ay mga palagianan para nga madaot ang mga batanon. Hindi ko pasahon, doon ay tulo. Pero nakatay isa, ilugang mo niya. There are more mental cases among the young people than ever before. He does not care so much for the older generation, but he seeks to destroy the young people. So, tiyan mo na, ang target ni Satan, kinsa, the more niyang itagad ang mga batanon. Young people today have many kinds of concepts and movements. So, kinsa may source ani? It is Satan. Satan has indoctrinated the mentality of the younger generation with all these things. Usa, grabe, kayo ang gibuhat ni Satan sa mga tanon ka. He injects all his evil, satanic, devilish concepts and ideas into the young and fresh mentality of the young generation. Doon ay mga palagianan. Mga paagi si Satan, aron nga madaot. So all the young brothers and sisters in the church life must be clear that the source of this damage in the mentality is Satan. All the young people in the church must repudiate the concept that they have held in the past. I do not care what kind of concept o sa ibang konsepto sa una, pero doon ay mag-imo si Satanas sa pagdaot sa mentality. Panguna-una sa mga batanon. Una, the first issue is fornication. Pakig-ilawas. The first is fornication. In the past 5 or 6 years, I have heard much concerning this matter. Among these young people, especially the so-called hippies, there are innumerable cases of fornication. Nagkinabuhi sila, they live just like animals. Why paki? They do not even care for this word fornication. Pero sa Biblia, in the whole Bible, the greatest and most sinful act in God's eyes is idol worship. Fornication is second. Madawat man ang humanity. Madawat man ang mga batanon. Busa sa inyong mga pangilaron, gidrunta, kunta, kaluyan mo sa Ginoo. Ayaw sa mong sulod o uyab-uyab. Katong aay uyab, pag hinulsol na mo. Kay doon kayo mo, prone kayo mo sa fornication. Yung kamanggali mo, kabalo magdungag, madiga mo, kunya, kabalo na mamuyab. Dugan, kaya mo mumata. Di ka manggali mo halos kabalo mang labaan niyang biste. How do you take care of others if you are irresponsible of yourself? Di manggali mo kaantigo mo kuan sa inyong kaugaligon, sa inyong mga gamit, askin na o nalailain na inyong atimanon.
Usa kung namoy uyab, idool ginas Ginoo. Duhay ka pa yung nanana. Doon na kayo mo sa pagkasala. Di ba ang gustong panahon para musulod mo o uyab-uyab? Karong panahon na, it is your golden years in the Lord. Usa i-grab ang opportunity. Para nga, kanang maninuod yun mo niya sa Ginoo. Asa raman ang uyab ba? Inig, mahumanagaw ninyo ang priorities for single. Asa na? Punta, kaluyan mo sa Ginoo mga isuon. Sige lang, kung maginaon sa mo, kaslon, yan, kita pa yun. Tabangan, para nga, maplastar. Pero ang inyong kagamitan, maulaman na. Mura na siya sinina sa imong pagabatanon, nga, imbes ang imong history, maayon ta kayo, pero kayo naman sahan man ang puti. So, bisan pag-usaw ni Muglaba, nagpabilin ang mancha. Di siya makuha. So, ang atong history, ingon na, tinuod, nagamit kas Ginoo, pero katong ingon nato nga matang, ilabi na makasala, kaya siya nipilit na yun na sa atuang history, sa atuang testimony usap. Ikaduhang magpiton ni Satanas para nauto niya mga batanon kay suicide. Nganong mag-suicide man? Kasagaran sa rason, gibya ang uyab. Uyab. Yan ang pong nanguyab, kali pa man isang panahon. Ang laing na rason kay depression. Mga isuon, makaamtog kinutata. Nga gining, the second issue of the rebellious concept indoctrinated into the young people's mind is to commit suicide. Mga batanon, ang pag-commit of suicide, dili na pagsulbad o problema. Dili na makasulbad. Nadugangan Ginoon ang problema. If you study the proper statistics, you will see that the number of suicides is much larger than it was 5 years ago. Nagka-increase kada tuig mga isuon. Kunya, tingnan din undoubtedly, Satan has indoctrinated the mentality of the young people with this concept. We all must pray and stand against the subtlety of the enemy. Satan's sole purpose is to damage humanity so that man cannot be used for God's purpose. Nyamaw ta kayo ron sa social media. Ang uban mag-suicide bitaw, i-live pa yun nila. I-live nila sa Facebook Live dahil maghiko. Ang uban, magbuo gasolina. Sahay. Ang uban, pag-depress na yung kayo, huton, pati tipo pamilya, iapil ang mga anak. So, muna siya ay pagdaot ni Satan sa mga batanon. Especially ang mga batanon mo yung target. Right? Ikatulo. The third issue is mental illness. Mental illness. If you will check with today's younger generation, you will see that so many do not have a strong mind. Dili kayo likon o salabutan. Muna. Munang ngayon si Paul sa 2 Timothy 1:7 that God has given us the spirit of sober-mindedness. Amen. We must exceedingly healthy in our thinking, concept, and ideas. So sa itong tulong na mga gigamit ni Satanas ng mga tools, kagamitan para nauto niya ang mga batanon. Number 1. Number 2. Number 3. Dugangan na ito lagi kaupat. Atong igso na ni, doktor mo ilan pa na ni. Kara. Nani ikaw pa? According sa atong igso nga doktor nga, si Brad Richard Scatterday. Doktor siya. So yan ang ikuha nga outline niya itong May 2019. Electronic device, an internet use related to hazard to the social, psychological, and spiritual development of our children and young people. Kinsa na cellphone ato dire? Pataas ka kamo. Kinsay makaulang mo cellphone?
cellphone. Pataas ang kamot. Kaya wala gid ka doon eh. So ang ikaupat nga gigamit ni Satan karon panahon na para dauton ng mga batanon kining yung kining electronic devices. Atong latawon, the use of the internet and electronic devices by the younger children. Grade 6 pa lang. Ako adri gagmay pagay bata basta muhilan ang mata tunulag cellphone. Okay? Galing ninyo diri grade 6 pa lang. Ang mga bata more than 4 hours nga naa sa cellphone. Texting, redirect chatting, watching televisions, or playing video games. Video games. Ako na lang ikaw na. Kabalo ba mo nga kanang tigamit og drugs? Either kanang yung pinaka-guilty higher drugs na cocaine. According sa pagtuon, katapusan ni siya. Kung unsa kauga ang utok niya nang nag-take og cocaine, katong mga addict sa mobile games, ingon ana usab kauga ang ilang utok. So, kung madakot ang mga batanon, unsa na lang kaugmaon sa Ginoo? Pinagi sa social media, letter B, empowerment of direct parent-child interaction. Ganun man, hindi mo pamilya sa kiya na lagunin ng cellphone, wala na'y interaction ang pamilya. C, dunay social intelligence. Kanang register expression of emotion by others. Kung sa'y nakita dito sa social media, mahimo na siyang expression of emotion sa usa ka bata. Patingala na lang ka, sinda na lang kag picture nga nagila. Naunsa man eh. Uy, galantaw na ito. Kaya nagila. So, muna na register expression of emotion. So, ato ni matunan kay grabe lang pag-atake karon sa electronic devices natong mga batanon. Doon na po'y ginalagong speech development. Na po'y supra na kayo nga adaptation sa social media. Siya na po'y makasabot sa iyahang language. Kung dili mo siya sundan, ikakanunay maging-uban niya, siya rin nakasabot. Na po'y uban nga dal na po sa iyahang speech. Dayon, letter E. Muna na itabo. Dunay adverse effects upon sleep quality. Ang mga batanon, basta babat sa social media, dugay matulog. Dugay mumata. O kulang ang kinatulugan. Wala na dili siguro, no? Wala na yan. Okay. Number 1, letter F. Effects on mood and personality. Tawa ng bata. Basta kanunay na sa cellphone. Ang iyang mood bitaw kay dali ra kayo mausap. Children and teens who persistently log on to Facebook were more likely to present with psychological issues such as mania. Unsa ni mania? Super active. Pwede ba kanang hyperactive kay siya? Pero sa lain na panang bahin, kaya napoy ano niya, dahil panahon nga active, ato'y termino man po rin niya, manapoy katumba, katimbangan niya. Paranoia which means kanang delusion. Gamata, imong istoryahon, di mo tubag. Bisan singgitan, di yun ganun. Dahil na sa hallucination. Delusion na siya. Kasi ka, galukok ng mata, pero istoryahan, di ba? Na naman, na siya ay sarili nga kalibutan. Dahil aggressiveness. Kanang bata, maglantaw mga video sa cellphone, ibti galing.
Di ba magbangoy? Kung di ka balikason, labayon ka. Sabi ko na, aggressiveness. Dayon, anti-social behavior. Gusto lang nga nakakanunay sa electronic devices. Dili gusto halubilo sa uban. Interaction sa society. Narcissism. Ano sa maning narcissism? Ang narcissism, gikan siya sa word na ego. Egocentric. It's a familiar na. Egocentric, which means doon na kay sarili nga kalibutan o ganak nga kalibutan ikaw mauibida. Wala pwede nga manghilabutin mo kay this is my world. Make your own world. Okay. Number 2. Children who regularly use the internet and play video games exhibit magpadayag more anxiety and depression than those who do not. Kabalaka. Kunya, may bala ng anong mabalaka man. Ganong ma-enhance man, ma-develop man ang kabalaka o depression. Kay ang video games, tudluan ang modula kung unsaon pagpatay in many ways and tactics. Unay video games. Ihimo mong killer sa video games. Okay, number 2. Ato ta sa, sorry. Letter G. Sedentarism. Meaning, kung ka ba ka ng dili ka kanunay mag-iyo. You are doing anything, nagbuhat siguro ka sa mga butang, pero mostly galingkod lang. So muna yung meaning sa sedentarism. Dahil ang resulta na kay dili man kayo ka mag-move sa imong awas, mo resulta o obesity. O sa meaning sa obesity, ang imong growth. Dili siya proportion sa imong edad. So doon ang 2 kinds of growth according to science. Ito ba siya? Proximo-distal, walang pataas, o sipalo-caudal. Basta gali ang growth palapat, sipalo-caudal. Pero ang growth pataas, proximo-distal. Pero ang obesity, mudakuha mo sa ka-person beyond sa iyahang age o sa iyahang edad. So obesity na siya. Gano'n mo na, nahimo na gumikan kay mostly sa mga batanon. Dili na mag-iyo-iyo. Dili na mag-exercise. Kay kanunay na lang naa sa cellphone. Kung subuhon, unya, magod ma, ikaw na may anak ka, o ikaw na may inahan, manugog ka na. Letter H. Loss of interest in toys, then other forms of play and outdoor activities. So nato atagan po nato panahon nga naatay pag-exercise ato ang lawas. I, the development of breathing skills. Dayon, J, potential effects on the central nervous system development. Ano may istuta na. So, grabe no? Ang social media dayo kanang epekto na to, ihimo na taaning dilig yun maayo. So, patingala ta nga grabe ang Ginoo. Daghan kitag mga meeting schedule rad. Mga home meetings, prayer meetings, pero, nga ni, SSOT, pero nga naman yun na ang mga batanon, mukha naman yapon, hindi man kayo magamit sa Ginoo. Gumikan kay grabe ang penetration ni Satan sa ikaupat niya na tools sa pagdawat sa mga batanon. Letter K, possible predisposition to addictive disorders. Maadi na. Kunya na termino na. Dayon L, impaired capacity to delay gratification and patience. Kanang mga tao nga kanunay nagkuan nasa mobile games, patingala lang ka, bisag magtutuo, mamalikas. Kunya, napay yung sulog sa tinguman. Uy! Kunya, sige istorya, sige katubag sa cellphone. Buko! Nawadaan sa kapasite
guilty as a result of exposure dayon to scenes of violent acts and weapons. Muna ang mobile games. Kung sa'yo na kaya, that is violent acts. Violent ba ka ng grabe ka? Imong kriminal ang mga nagdula. Kunya, based sa pagtuon, kung magdula daw mobile games, imong perception nga kanang imong karakter, ikaw na. Meaning, you personify ang kung sa tong karakter nga imuhang ginulaan. Kinanglan, kabisado nimo ang iyang mga skills niya, iyang galaw. Kaya muna naman itong ikaw. So, muna perception. Approximately 90% of movies include some expectations of violence niya, mga percentage ka na. So, sa'yo may tabo. Number 2, the average child sees, kana makita daw sa bata ba, sa social media, doon ay 12,000 violent acts. Kita mo na ito nakita. Unya, including sa depictions of murder and rape. Doon ay mga viral karon nga, na mga ampon, nga patyo nilang ilahang katong anak, katong tinuod nga anak sa pamilya. Nga naman na, muna yung mga nakita sa social media. Grabe yun, iayaw yun daot ni Satanas ang mga bata noon karong panahon na. Napoy mga anak, mga bata, nganong mo kuan man, mo inom, nganong mo tabako man, mo sigaret man. Kaya ang makita sa social media, halos 1,000 to 2,000 nga mga commercials kana inom o kana sigarilyo. So makita sa bata. Formation of sexual values and norms. Ang social media, daghan na kay kabuang. Wala na tayo gitawag o kanang safeguard sa mga bata noon, sa mga bata. Naali ang mga pornography, porn ba? Ang termino na naman sa una kay ball. Kung nasa mga, pero karon murag gitawag na ito, murag indot na, nakay, ano ba, social na ang termino karon. Kaya mo na makita na ito sa social media. Ginaot ang mga bata nun, pagkakita ni mo, nakapenetrate sa imo nga, nakatagog-dautan nga impresyon sa nakakita. Wala ang uwan ang rape. Patyo nila, dayon, report, dayon, patyo. Wala di ka makaingon nga safety ang atong environment karon. Dili lang italiwala sa mga magtotoo. Bisan pa sa mga dili magtotoo. Grabing impact na kita. Doble amping yun ta mga igsoon. Dayon, validation and encouragement of homosexuality, same-sex marriage. Ang bayi, nanguyabog bayi, ang laki, nanguyabog laki. So, gano'n na, i-encourage sa social media. Okay na daw maglaglag. Okay na daw na maglaglag. Pero, dili gano'n ka maayo. No? Okay. Ang Roman numeral 2. Supplemental matters related to the use of the internet and electronic devices by young people and college students. Kinahanglan atong buhaton nga dunay definition of addiction. Dunay definition sa addiction. Ang atong una-una kadaramang mga vices ma-addict. Pero dili bisan ang paggamit sa social media. Makapahimo nato na mahimong addict. Depressive and impulsive traits rather. The difficulty with personal interaction. Niya, dunay preoccupation, paano yung ka? Mo na yun ay muhang kinabuhi ba? Kana na lang yun siya. Tolerance, lying regarding usage, and conflict directly resulting from usage. O niya, ang sanay ka mo? Loneliness. Alam, ikaw rin isa sa mong kwarto, basta nalay internet, nalang kay device, okay lang.
loneliness and isolation. Dahil we have difficulty distinguishing real-time versus virtual friends. Tingala na lang ka nga, sige gising-isi, siya ra isa. Yan ay istoryahon. Kaya naman to, doon na siya kitawag virtual friends, nga siya ay higala, nga siya rin nakakita, o siya rin kabalo. Muna resulta sa social media. Muna resulta sa kano na yung itong pag-engage especially sa internet. Nga mga video games. The prevalence of internet use and video game addiction. So, tayo mga kining internet na akong paggamit sa internet o addiction sa pagdula. Video games, social media, smartphone usage, texting, streaming videos, and online pornography have all demonstrated addicted potential. Yan, nakabasa ko kuwan ba? Nakabasa ko statistics, maduli agi ra ba ito sa kuwan? Ano nga study, ang pinakadaghan daw kuno nga mata nga tao nga mulang tawag porn kay Christians. Alam mo, ilang taon na to na yung historia, di ba na magpula-pula? Amen. So, video game addiction, including massive multiplayer online games, present the highest profile among internet addictions. So, ang katong nag-edad, o 13, nga to sa 18, pataas na itong 13 to 18 na rin 13 to 18, spend more than 6.5 hours daily. Samot lagi matag internet or data ba kaya? O katong nag-edad sa 8 to 12 ay samot na siya itong 19 pagkaas. Kaya 8 to 12 spend lang sila o 4.5 hours. And so letter C, reinforcing and rewarding factor of video games. So sa may reinforce sa magdula o video games o mga rewarding, doon ay ability to present oneself in an idealized fashion. O ba, diagit sila na baliwag sa dula. Nagit sila yung sarili nila nga kanang taktika bitaw, di na well-known sila niya. O ba, di pamaligya na lang nila ilang account. Pero kana siya, nakapadawat yun na sa usa ka tao. Non-threatening socialization. Dayon, na may rangguan na no? Sa rangguan na, maintix. Why gite ka na? So, doon ay competition and rank status achievement. Kailangan kang modula. Kay doon na kay competition doon siya, kailangan kang doon ay ranggo nga pasod. Aron nga, doon na kay dagang mga achievements dito sa mga rewards. Sir, patermino dia sa dula. Rewards. Mga skills. Mga coins. Number 4, the fear of missing out. Dili gustong mapildi. Unang iyahan na lang, di gustong ang uban gali during magdula. Sugunin mo, di yun mo sugot nga. Buhay ng cellphone, hindi araw. Dayon, ato na sa letter D. So, na yung mga associated conditions. Doon ay mahitabo sa mga nagdula sa
mobile games. Depression. Madepress. Kay sige kakauban, o dili kabalo. Dayon sige kapildi. Kunya, mo resulta ang anxiety. Ganun man, kung dili siya magsigig kadaog, di ka lang maubos ang ranggo. Kunya, apply na dayon into the real world. Nya doon ay bipolar mode disorder. Klase-klase ng mga mode. Amen? Doon ay personality disorder. Wala, dami kayo manglugwa. Natingala na lang ka nga, magtutuo mong kang ginikanan nga nung maning, ingon ani maning bataan Gumika na kay pagsigig tula sa mobile games. Resulta po ng ADHD. Saan may nag-ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kining ESD, Autism Spectrum Disorder. Kining tanan mga brain kuan siya kanang disorder, disability. Kining matanga sa dahil kasagaran ani ma-acquire through sa social media, especially sa games, mobile games. Nakita ko ano? Bandayanan. Ikaunong, alexithymia, which means the blindness of words. Resulta na kanang di nakadetermine ang usa ka bata, ang usa ka tawo o mga words. Kabalo siya nga litra na, pero words man good, it is composed of mga letters. Dili na siya makaantiko mubasa. Usahay mo resulta sa pag-pronounce, mo resulta sa pag-storya. So, wala, blindness of words. So, resulta na, mga igsoon, sa kanunay pag-dula. Effect na siya sa mobile games. Letter G, impact upon sleep. Reduction in total sleep time. Kakulangan na. Imbes ka matulog of 8 hours, 1 hour na lang. Grabe na mo na ito eh. Delayed induction of sleep. Instead ka matulog o alas 9 o alas 10, alas 2 na matulog. Decrease sleep quality. Malimitahan, makulangan ang katuntang hustong oras sa pagkatulog. Dayon, existed daytime sleepiness. Sige rag dukaon. Pero magatubang mo akuan, cellphone ay pagdula, grabe. Then the effect of global time zone differences. Ingunani ang paagi ni Satanas. Siguro makalampos ka. Di ka madaot dito sa fornication, dili ka madaot dito sa suicide, dili ka madaot dito sa mental illness, pero surely madaot yung ka sa usage of electronic devices, internet, and video games. Letter H, the neurobiology of internet video gaming addiction. So, mula na kong doktor, masaya meaning kaling neuro? It is concerning nerves and nervous system. Neurobiology. It is a branch of science that study of the anatomy, physiology, and pathology of the nervous system. So, muna gitunan nila. Kasi makapinto din sa itong nervous system ng video gaming. So, ingon din doon ay dual process model. Ang tao, doon ay good network o stop network. Doon na tayo ingon ana ng pagbati. Masabi rin good network, pag online na. Gawas na galit, kini, ay number 2. Doon na po ingon nga, stop network. Di na po matulak. Pero okay, dadasig ka, mo yung kag, kinakong dula. Delete na yun ang one. Application. Adoy. Wala ka update isa ka adlaw ay.
I-install ko sa dula na po. Papag na mong cellphone at para. Dayon, number 2, doon ay dopamine. O sabi ng dopamine? Sinula daw ni sa ato ang lawas. Nga maghatag na to pleasure o enjoyment sa usa ka butang na ato ang gitinguha. So kanang dopamine, mo encourage sa usa ka tawo nga, sige magdula na sad ko. O sinula na sa ato ang lawas. So mura na og doktor ani, gamay lang. Dayon causing addictive behaviors such as abuse of substance, gambling, eating, and hypersexuality. So, muna ang mga gamit sa dopamine, cellular na siya, nga mo-urge sa imuha para pagbuhat anak ko sa kabutang, dahil di anang butang nga atagan ka katagbawan, pleasures and enjoyment. Dayon, imaging studies show that stop network, ang paghunong o online network, regulate impulse control and executive function and appear to provide the ability to envision dahil establish the long-term goals. These areas appear to be involved in regulating online habits. So, namatay mga cellphone tanan. Unta, makabalutang mo control sa ato ang kaugalingon. Dili ta magpatuyang. Sa munta kung namoy kusog kayo nga internet, halos dili na matulog, dili na maistoryahan. Okay. Last page na ni siya, aning ikaw pagkabutang. The developing brain in adolescence has a tendency toward imbalance in the system which is not seen in adult brains. So, ang adolescents pareha sa inyong mga pag-idaron, doon ay tendency nga ma-imbalance, di matimbang. O sige, part kaya sa atong human brain? Cerebrum, cerebellum, nebula, oblongata. Kung ma-stop, dahil gano'n, pwede na gano'n. So, mostly sa mga adolescents, doon ay tendency nga ma-imbalance ang brain. Nga naman, gumigan sa video games. Kaya gikan pa sa bata, basta mataga nag-cellphone, magdula na hanggang nga maabot siya ng panahon na munang ipagtimbangon. 5. Video gaming has been shown the cause release of dopamine in the nucleus accumbens, in the brain area that mediates pleasures in the magnitude similar to the cause by recreational drug abuse. Kung unsa ka ugang, o ito na ko ganina, ang utok niya itong nag-take sa cocaine, drugs, illegal drugs, mausap na ang kaugang sa mga tao nga kanunay na involved sa video games. Imagine studies, MRI, sa meaning MRI, magnet, i-search daw, magnet, ang R nalimot ko, images na siya. MRI, meaning resonance. Okay. Kining MRI or magnet resonance images, aparato na siya, radioactive. Nakuha niya kung sa status na sa mga organs and cells sa ato ang lawas. Ang MRI, it is functional magnetic resonance images. Ang iyang kuha na ang gitawag na to brain metabolism. Kung saan hintang sa tuwang utok o kining PET, it is sa meaning nga ni? Pilostron, positron emission tomography. Ang iya pong kauna ni kung unsay mga sakit sa atuang tao niya, kung unsay sakit sa atuang lawas.
Kini nga mga studies nagpakita nga sa mga tao nga nagdula og mobile games, kuno say status sa ilahang panglawas o sa ilang utok, maura usab diadtong nagtumar or nagtake sa mga illegal drugs. Then 7. Neurocognitive testing demonstrates that impulse control findings with excessive video games usage parallel na bariyara that seen in cocaine users and correlates with the specific neuroimaging findings. Niya, katong mga sigigdula o video games, sa inyo ang una-una. Karon na madili. Pero ang buhaton ninyo, ayaw sana ninyo i-delete, dool sa mo sa Ginoo. Kaya kung inyo nang ilatog, delete ninyo na, then dili na paggiya sa Ginoo, dili na pagtubo sa Ginoo sa inyo ang sulod, kung inigbuhunda mo, inigbalik ka natin, madubli pa. So, ang buhaton na to, para nga mahinanay, maluwas ka, gikan sa taktika ni Satanas. Sa pagdaot sa mga batanon, yatong upat na. Number 1, fornication. Number 2, suicide. Number 3, mental illness. Number 4, the usage of electronic devices, internet, and video games. Aron maluwas sana, kinahanglan, sa luwa ni Brad Rex, sa collected works ni Watchman, messages for building up new believers. 1. Niya itong 1948, may nananay kapwa na to kung mubasa ta sa Biblia. Chapter 9. In 2 Timothy 3:15 to 17, and up from a babe, you have known the secret writings, which are able to make you wise unto salvation through the faith which is in Christ Jesus. All Scripture is God's breath, unprofitable for teaching, for conviction, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, fully equipped for every good work. Kung sa ang pulong, ang kasulatan, gininhawa sa Diyos. Alang sa pagtudlo, pagmatuto, pagbadlong, diyan ba yung Isaiah na diha sa pagkamatarong. In Psalm 119, 9-11, with what should a young man keep in his way pure? Sa man sa kabatanon, para ang iyahang dalan, kaya nga mamaputli. By guarding it according to your word. Kinahanglan nga i-guard na siya, protektahan na siya, pinaagi sa pulong sa ato ang Diyos. With all my heart I have sought you. Sa tibok na akong kasing-kasing, gipangita ka na ako. Do not let me wander from your commandments. Sa iyo tuguti nga, may salaag ko, gikan sa imong kasubuhan. In my heart, I have treasured up your word. Sa akong kasing-kasing, akong gipakabilil ho ng imong pulong, that I might not sin against you, nga dili ko makasala diyan nimo. 15. I will muse upon your presence. Kanunay na kong mag-ausap sa imong mga pulong, o huna-hunahon ang imong paagi. In 105, your word is a lamp to my feet, and a light to my path. Ang imong pulong, suga sa akong mga tiil, o kahayag sa akong agianan. 140, your word is very pure, and your servants loves it. Ang imong pulong kay puti, o nahigugma ang imong ulipon ini. 148, my eyes anticipated the night watches, that I might muse upon your word. Dili na madali ng addiction nato sa mobile games, sa usage sa electronic devices. Ato ang kanunay nga manaka sa social media. Kung natay pagabuhaton,
mga igsoon, dili kita mahabwa o mahawas o maluwas ni anang butanga. Isa ba yung Bible reading ninyo din na schedule na Bible reading? Wala. Ano to mga kandig, itong mga video niya na to? Correct, ako nga na ba? Ano na no? Meaning na, wala na ba? Kailangan rin. Niya, kanunay na. Schedule na, kaya na journal. Amen? Yan ang importante man ang pagbasa sa Biblia. Basaw na ito mga igsoon. Every and profitable for teaching, for conviction, for correction, for instruction in righteousness. It shows us many things that God has done for us and the day is ahead and in the past. If we want to know the riches and vastness of God's provision for us, we must read the Bible. If we want to see God's step-by-step guidance for men, we must read the Bible as well. And so makatabang kayo din nato para sa teaching, conviction, correction, and instruction. Kaya ato ang Diyos karon, mamulong siya pinaagi sa ihang pulong. Kung dili ta magbasa sa Biblia, dili ta makadawat og pagpamulong sa ato ang Diyos. So kailangan ta mabasa sa Biblia kada bulan, kada tuig, kada adlaw, para makadawat ta og bagong pagpamulong sa atong Ginoo. The basic principle in reading the Bible, yun ay upat. Discover the facts. Kailangan nila tungtunan ang mga facts na, mga kamaturan. Dayon, memorize and recite the words. Mga verse ba? Verse memorization. Di ba naingon ako sa una nga? Mag-memorize mo na. Kuhan? Pwede na po ma-memorize mo 100 verses. Equivalent ito, 1 ukulele. Pero, doon na kayo gitawag o war on verse. Pero ako yung kontra. Palaga na itag versikulo. Pero ang price ana kay cellphone man. Pero pilihan ko sa verse. Ganun man, ang ikaduha, memorize and recite the words. Kailangan na itong memorize, pero ay pamanong mga kuwan. Memory kay mga batanon paman mo. Diba? 3. Analyze, categorize, and make comparisons. Yun ay pagtuon yun diya sa Biblia. Number 4, receive God's enlightening. Doon ay madawa ka pag-ayag sa Diyos. Doon ay paagi kung saan pagbasa sa Biblia. 1. Meditating on the Word during the first period of time. Kinahanglan nga meditate or i-pre-read na siya sa atong termino. Dayon, general reading during the second period. Dayon, C. Intense study during the specifically apportioned time. Doon ay 20 minutes studying the subjects. Subjects daw. Isa i-memorize pa sa subject. Sa buksa ta, i-memorize na yung Bradili kapon. 66 books in the Bible. Old Testament. 1, 2, 3, go! Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd, Samuel, 1st and 2nd, Kings, 1st and 2nd, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Ephesians, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel,
Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, Revelation. Subject. Ako na isa, memorize ko. Kinsa pa yung maka-memorize sa subject? 1, 2, 3. Genesis. God created, Satan corrupted, man formed, and Jehovah promised to save. Exodus. Christ is the redemption, salvation, and supply of God's people, and the means for them to worship and serve God, so that in Him they may build up with God together for them, and God to meet, communicate, and dwell mutually. Uy, gamay na malay nakamemorize na yan eh. So, napay Leviticus na. So, ingon rin, kailangan na ito nga mag-studyhan, tula ng subjects. And the second 20 minutes kay word study. So, kailangan kitang magtuon yun sa kamaturan. And the third 10 minutes kay gathering information. The fourth 10 minutes kay paraphrasing. Imuhang i-paraphrase ang imuhang nabasa. Men, asa na mo sa inyong Bible reading? Yapon ka? Hapit naman matunga sa tupulan. May nagutaron. June, July. Isis yapon. May ganyan, sa plano na ko ni mga ison, na may Bible sa inyo, wala? Katong napa ko sa Malabon, doon namin in-check bitaw nga nagaspilan. Ana nang in-check ko. Pero ako lang bisayaw na, basta Kristohanon na siya. Basta Biblia, hugaw. Limpyo pagkatao. Siya kay hugaw ng Biblia, limpyo pagkatao. Pero gali, limpyo Biblia. Hugaw pagkatao. Nga namang limpyo ang Biblia. May gamit. Pwede, limpyo ha. Result ha? Hugaw pagkatao kay wag man mahugasi sa pulong sa tuwang Diyos. Pero katong Kristohanon magtotoo nga hugaw Biblia kay kanong hugaw man, grabe bagis. Grabe underline, di na pag-highlight pag yun, sulatan pag yun, mapulitan, tulan yun. Nahugaw na. Nahugaw na Biblia. Katong mga pulong, isang din na ito ma-memorize, isang din na ito siya tanan yun ma-absorb, pero at least sa panahon nga nibasa ta, nahugasan ta sa pulong sa tuwang Diyos. Kinsa tumudula diri og video games. Gusto ba mo mabuha na? Amen. Kung bulihan ninyo na sa magbasa sa pulong sa tuwang Diyos. Amen. Ayaw dali-dalian niyo kuha na kay magka-problema niya ta. Pangita mo laing habit, especially reading the Bible o reading the ministry. Karon, ang pinakamaayo nga mabasa ang Biblia kay sayo sa buntag. Muna in chapter 11, early rising. Sa ito yung pamatanan ni mo ni Jochen, Song of Solomon. Nga naman daw? So, na yung mga translations nga gigamit sa una sa other mga translations sa Bible kay Song of Solomon. Pero ang recovery version, ang gigamit nato kay Song of Songs. Ngano? Kay dili tanan sulat sa Song of Songs
kay kang Solomon. Naay uban nga mga author niya na. Ama itong mga estudyante sa Bible. Patubago na to. Ha? Awa ko na ba? Okay. So, matod Chen. Dili tanan nga mga verses, mga poem or poem nga nasulat sa Song of Songs iya kang Solomon. Busa ang gigamit sa recovery version kay Song of Songs, dili kay Song of Solomon. Okay. In Song of Songs 7:12, let us rise up early for the vineyards. Let us see if the vine has budded, if the blossom is open, and the pomegranates are in bloom. There I will give you my love. So, buntag sa iyo, mumata kita. Psalm 57:8-9. Awake my glory, awake, O harp and lyre. I will awaken the dawn. I will give thanks to you among the peoples, O Lord. I will sing songs to you among the nations. Gabi ni mata na to, muhalad tag mga awit, muhalad tag mga pagdaig ug pagpasalamat sa ato ang Dios. In Psalm 108:2-3, awake, a harp and a lyre. I will awaken the dawn. I will give thanks to among the peoples of Jehovah, and I will sing songs to you among the nations. Exodus 16:21. And they gathered it morning by morning, each one according to his eating, and when the sun became hot, it melted. Katuning mana. So, kinanglan i-gathered siya morning by morning. Exodus 63:1. O God, you are my God. I seek you diligently. My soul thirsts for you. My flesh faints in longing for you, in a dry and weary land without water. Exodus 78:34. When he slew them, they inquired after him, and they returned and diligently sought God. Exodus 90:14. Ano Exodus mani? Psalm ni? Ata? Psalm. Nani Psalm? Dini Exodus? Psalm ni siya. Satisfy us in the morning with your loving kindness, that we may gain your ringing shout and rejoice all our days. So, gini ka mga verses, nagpakita ng mabatasan nilunta sa mga batalyon, mga magtotoo nga mumata sa iyo sa buntag. Kinunganan to basa. Amen. Early morning being the best time of the day. What I should believers rise up every day. A sister once spoke in William, she said, how much a person loves the Lord can be judged primarily by the way he chooses between his bed and the Lord. Do you love your bed or the Lord more? If you love your bed more, you sleep a little longer. If you love the Lord more, you rest out a little earlier. She spoke these words more than 30 years ago, yet they are still precious as today. A man must choose between his love for his bed and his love for the Lord. The more he loves the Lord, the more he will rise up early. Unsay atong gihigugma? Ang Ginoo o ang higdaanan? Ginoo, nahigugma ko nimo. Pero di na to matag sa iyo. Basta nahigugma ko nimo. Sa Proverbio gali sa Proverbs. Kay kita daw ang mga magtuturo kay mura daw o mura o purtahan. Sa iyo sa buntag, tagilid sa wala, tagilid sa tuo, mahabong ba yun sa higdaanan? So, kinsa may atong gigugma? Ang Ginoo o ang higdaanan? Kung ang Ginoo ang atong gigugma, kung na nato nga mumataog sa iyo.
Kamutan mo, nakuto yung ginikanan, magmata, bigyan mo sa iyo. So, kung ang usa ka magtuto, kung naigugma siya sa Ginoo, kung mas naigugma siya sa Ginoo, mas mubangon siya. So, doon yung mga example nga ni mata sayo sa buntag. Sama ni Abraham, Jacob, Moses, Joshua, Gideon, Hannah, Samuel, David, Job, Mary, and the apostles. Amen. So, mata sayo sa buntag, mga batanon. Dayon, ang dapat ang mga batanon, maoy magdigamo sa pamahaw. Dili kay ang mama boy padigamo padigamon. Kukawon pa ang estudyante. Kunya, tilukod pa, basta napay makita git-git sa balumbong. Basta napay shadow gamay. Tilukod. Mga igsoon, tunan yun nato nga mumata ka sayo sa buntag. What to do in the early morning? Kung sa'yo ko na to sa'yo sa buntag. Amen. We need to fellowship with God. Ambitay ta sa atong Ginoo. Buntag sa'yo yun. Ako kay buntag sa'yo, mulingkod pa man ko sa hikanan din. Dugay-dugay pagkuha mo na ako kay ampo pas Ginoo. Ginoo, salamat. Salamat sa bagong pagsugod. Then ay yung kalimting mo yun, oh, Ginoo, gihigugmati ka. I love you, Lord Jesus. Ay lang mo sino mo yun. Okay na itong mayuyab. Pero ay sagyan mo panguyab. Sabot sa ganda. Ha? Patuho mo sa inyo ang uyab. Ayaw sa mo panguyab kay di pa husto ang panahon. Pero lahi na ka, Brad. Kakita na ako sa inyong profile, ay. Profile pag yun. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord. Amen. So, magigamit tayo yun sa atong Ginoo. Lord, salamat. Salamat sa bagong adlaw. Salamat sa bagong pagsugod. Higugmati ka, Ginoo. Dayon, mura ka naging istorya o imong higala. B. Mudayi o muawi. Pwede ka muawi. Mga ayaw po itong singaling mo. Ang inyong ilang buntag pa sa iyo. Ang inyong itugtog. Si Elias na. Ayaw. Muhatag hapon ng mga pagdayig sa atong Ginoo. Mga pagdayig o mga pag-awit. Dagan kayong mga wapong alawin doon. Sama ka sa bulag nga kupir, namulat sa kaparasan. Kaswit na nga, kuhan, alawin doon. Atong kuhan na atong Ginoo sa mga hapog ng mga pagdaig o gasahan na to siya mga alawin doon. Dayon, ikatulo, read the Bible. So din ina na to ma-apply ang pagbasa sa Biblia. Dahil ikapat, doon na kay saman, pag-ampo. So, unsay igiya sa Ginoo nga imong iampo, buhata na. Okay, doon na ito basa mga ison. Last na ni siya nga slide. Amen. The practice of early rising. Early rising should be a believer's first habit among all. Hallelujah. Giving thanks before meals is a habit. Meeting together on the Lord's Day is also a habit. Rising up early is even more an essential habit. A new believer needs to build up his habit. It is unfortunate that some have been Christians for years and yet have never enjoyed the blessing of early rising. They have never enjoyed the grace of early rising. If we want to experience this grace, we have to learn this lesson well. If more brothers and sisters will come together to learn this lesson, and if everyone will rise up
in the morning, the church will grow. When one brother receives more light, the whole church will receive more shining. When everyone receives a little more light each day, the church as a whole become richer. The church is poor today because too few people are receiving their supply from the head. If everyone receives something from the head, however little it may seem to be, and culmination of all little persons will make the whole very rich. So, unsa kali ang panahon ninyo karon? Ano ang pinakamaayo ninyo nga panahon? Treasuring your teenage years in the Lord. Kaya ang inyong pagidaron, mo ni ang golden years of your human life. So, i-grab yung opportunity nga timuhaan ninyo ang atong Ginoo. Then, bisan pag mo ni ang golden years, magmatngon ta kay kamo mo'y target ni Satanas. O gamito niya ang upat ka mga butang para nauton ang mga batanon. Unsa itong upat? Fornication. Number 2. Number 3. Mental illness. Then number 4. The usage of electronic device, the internet, and video games. So para nga mapreserba, gikinahanglan ta mo basa sa Biblia para mahabot atong daang elemento o mumata sa iyo sa buwan. So napamantay oras, ang buhato na to, tindog ka mga ison. Amen. Dayon mag-group ka baitus. Dua-dua. Dayon mag-ano mga ison, prophesy or sharing sa inyong mga nakuha. Amen.